Faithful Heart, Chapter 8. Ano nang susunod mong plano? Tanong ni James kay Ralph. Hindi ko alam. Sobrang higpit ng seguridad sa gusaling iyon. Hindi ako pinapapasok. If I were you, I'll call her. Try it pare, kung talagang gusto mo siyang makausap. Susubukan ko. Ewan ko sa'yo. Siya aalis na ako. Baka malik pa ako sa taping ko. Sige. Salamat pala. Wala yun. Iniwan na ito ni James. Nang wala na ang kaibigan ay sinubukan nitong i-denial ang numero ni Jace, subalit hindi makontak. Naibato ni Ralph ang cellphone nito dahil sa inis. Saglit itong nag-isip ng susunod na hagbang upang makausap si Jace. No, hindi ko gagawing maging stalker. Protesta ng isipan nito nang maisip na subaybayan ang dalawa. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataong makausap si Jace. Nag-isip pa ito. Kakauwi lamang ni Jace at Dave mula sa paglalakad. Sa gabi lamang kasi masasamahan ng binata ang dalaga. Ako nang maghain yan. Saad ni Dave nang akmang maghain ang dalaga. Dalawa na tayo, para fair. Sagot ng dalaga sabay kindat. Iba na naman ang iniisip mo. Hindi muna. Kaka-exercise mo lang eh. Iba na naman ang exercise na gusto mo. Kunwari pa, gustong gusto naman. Ang galing mong mag-seduce eh. Matatanggihan ko ba ang gandang yan? Hoy, hain mo na yan. Nagugutom na ako no? Pakis muna. Okay, ako na ang mag-kiss. Ismak lang ang ginawang kiss ng dalaga. Kumain na sila pagkatapos ng lambingan. God, I wish that this moment would never end. I love her that much, and I don't know if I could bear to lose her again. Sa isip ni Dave na napatitig sa dalagang kaharap. Nagulat na lamang nang subuan siya ni Jace. Halos umusok na ang tenga niya sa sobrang anghang. Tawa ng tawa si Jace. Walang pass tonight. You girl deserve to be punished. Banta ng binata. Sorry na, have mercy on me. No sorry. Get ready. Kiss na lang kita oh. Paglalambing ni Jace at saka hinalikan sa labi si Dave. Halik na nagpatuloy dahil hindi pinakawalan ni Dave kaagad ang labi ng dalaga. Pinagsaluhan nila ang halik at pati na rin ang anghang. Patikim pa lang yan. Mapang-uyam na sabi ni Dave pagkatapos pakawalan ang labi ng dalaga. Tumawa lang si Jace at saka pinagpatuloy ang pagkain. Ubusin mo lahat yan nang hindi ka manghina sa gagawin ko sa'yo mamaya. I'm always ready. Let's see. Kumain ka na nga. Huwag kang mag-alala. Ready na ako sa punishment mo. Halos hindi na nakakain ang binata dahil sa sobrang anghang ng ipinakain ni Jace sa kanya. Pagkatapos nilang kumain at nailigpit ang mga pinagkainan ay nagpahinga sila sa salas. Maya-maya ay nagpaalam si Jace na magsa-shower. Okay. Huwag babasain ang buhok. Gabi na. Pahabol ni Dave. Opo. Iisang kwarto lamang ang gamit nila pero hiwalay pa rin ng banyong ginagamit. Pumasok na rin siya sa kwarto. He decided to take a bath instead of quick shower dahil maalinsangan. Nagbabad muna sa bathtub si Dave. Samantalang nang nakapagbihis na ng pantulog si Jace ay lumipat na sa kwarto ni Dave. Hindi niya napasukan ang binata.
Narinig lamang niya ang kaluskos mula sa banyo. Kaya lumapit siya roon. Akmang kakatok pa lamang ang dalaga nang bumukas ang pinto. Bumulaga sa kanya ang six-pack abs ni Dave. Magkakasunod ang ginawa niyang paglunok. Hey! Untag ni Dave rito na siyang nagpaangat ng tingin ng dalaga. Mamasa-masa at bahagya pang tumutulo ang tubig sa buhok nito. Sorry, wala ka kasi pagpasok ko eh. Narinig ko yung kaluskos, akala ko kung ano na. Pautal-utal na wika ni Jace na hindi maiwasang wag pasadahan ng tingin ang binata mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ka makatingin? Malambing na boses ni Dave. Hinawi ng binata ang baba nito. Tinitigan ng parang wala ng bukas. Hindi na nakapagsalita si Jace dahil nasakop na ng binata ang kanyang labi. Pasa na tonight, kaso pinakain mo ko ng sili. Time for punishment. Pabulong na sabi ni Dave sa gitna ng ginagawang paghalik sa dalaga. Naramdaman na lamang ni Jace ang paggalaw nila at ang pagbangga ng kanyang binti sa gilid ng kama. Hindi niya magawang magsalita dahil sa tuwing tatangkain niya ay lalo pang pinapalalim ni Dave ang halik nito. Napaupo na lamang siya at ang sumunod ay ang unti-unting paglapat ng likod niya sa malambot na kama. Patigilid na tumabi si Dave rito dahil ayaw nitong daganan ang dalaga. Naglagbay ang isang kamay niya upang itaas ang bestidang suot ng dalaga upang mabigyan daan ang papunta sa dalawang matayog na bundok. Naroon na naman ang bolta-boltaheng kiliti sa buong katawan ni Jace tuwing hawak siya ng binata. Dave, she moaned when she felt that something got inside of her. Ngayon lamang iyon ginagawa ng binata. Napapaliyad pa siya sa bawat galaw ng daliri ni Dave na nasa loob niya. It might be what they called romance. Hindi pilit at lalong hindi panakaw. Masakit isipin na ang taong mahal mo ay pinilit at ninakaw lamang ang mga bagay na pinahahalagahan mo. At mas masakit ay pagkatapos magbunga ay iiwan na sa ere. Why? Nag-aalalang tanong ni Dave na nakatitig na rin pala sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata. Wala, may naalala lang ako. Pinahid ni Dave ang mga luhang bumasa sa pisngi ng dalaga at muling binalikan ang kanyang mga labi. Napapikit na lamang muli si Jace upang damhin ang bawat sandaling pinagsasaluhan nila ng binata. She couldn't lie to herself that there's a feeling deep inside of her for Dave. Pero ang isiping may mahal ang binata ay ang siyang pumipigil na wag lalong pausbungin ang damdaming iyon. Kaya ang nasa isip lamang niya ay kabayaran ang lahat sa pagtulong ng binata sa kanya. Subalit hindi niya maalis ang katotohanang hindi iyon ang tunay na dahilan upang ipagkaloob ng ilang ulit ang kanyang sarili sa binata. Jace, what if I ask you to marry me? Papayag ka ba? Wala sa isip na naitanong ni Dave sa dalaga pagkatapos ng kanilang pagsasalo. Dave, seryoso ka ba sa sinasabi mo? What's wrong with that? I'm serious. Kaya naman kitang pakasalan kung papayag ka. Dave, pag-isipan mo muna ang lahat. Ganon din ako. Isa pa, hindi ako nambabagay sa'yo. Bakit naman hindi? Hindi ko na kailangang bigkasin pa sa'yo. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Jace. Handa akong pakasalan ka at magiging isa tayong pamilya ng anak mo. Tumango na lamang si Jace at saka muling nahiga at yumakap dito. Matulog na tayo.
Hinagkan pa muna niya sa noo ang dalaga. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakatulog na sila. Kinabukasan, Someone's calling you. saad ni Dave kay Jace at inabot niya rito ang cellphone na dinampot niya mula sa bedside table. Sino? Si Ralph. Kausapin mo na. Nakabili na pala ako ng breakfast. Mukhang kanina pa yan tumatawag. Dito ka lang muna sa tabi ko. I want you to hear whatever we talk about. Pinagbigyan naman niya ang dalaga. Naupo siya sa tabi nito. Iniloud speaker ni Jace ang cellphone upang marinig nilang dalawa ang sasabihin ni Ralph. What do you want? Agad na tanong ng dalaga. Dinig nila ang pinakawalang buntong hininga ni Ralph. Can we talk? Kunway nag-aalangan nitong sabi. About what? Kinakausap na kita. Sagot ni Jace. I mean, in personal. I have something very important to tell. Please. Pakiusap ng nasa kabilang linya. Napatingin si Jace kay Dave. Tumango ang binata na tila nabasa ang nais ipahiwatig ng tingin nito. Okay, tell me the place and time, and I'll be there. Sinabi nito kung saan sila magkikita at saka pinutol ang pag-uusap nila. Napabuntong hininga si Jace. Okay lang ba talaga sa'yo? Tanong nito kay Dave matapos maibaba ang cellphone. Tumango lamang ang binata. Mukhang hindi eh. Sasamahan mo ba ako? No. It's your private life. Isa pa, susundin ka naman niya, di ba? Shh. It's okay. Halika na. Let's have breakfast. Baka malit na ako. Sumunod na lamang si Jace dito. Maya-maya pa ay tahimik na silang nag-aalmusal. Pagkatapos nilang kumain ay tinungo na ni Dave ang kwarto upang makapaghanda sa pagpasok sa trabaho. Ilang minuto ang nakalipas ay nagpaalam na siya kay Jace. Hindi na mapakali ang dalaga. May kung anong nag-uudyok sa kanya na wag nang kausapin pa si Ralph. Subalit sa kabilang banda, ay nais rin naman niya itong makausap ng maayos upang ayusin ang dapat ayusin sa kanila. Naguguluhan siya, lalo na sa nararamdaman niya. Kung dati hinihintay niyang tawagan siya nito, pero kalaunan ay hindi na lang naging interesado. Hinihintay na lamang lagi niya ang tawag, text o ang pag-uwi ni Dave. Am I in love with him? Naitanong nito sa sarili. Napabuntong hininga na lamang siya. Naglinis na lamang ng kwarto upang hindi na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Sa kabilang banda, napansin kaagad ni Freya ang lungkot sa mukha ni Dave. What's that face for? Usisa nito. Natatakot ako, Free. Paano kung bawiin na sa akin si Jace? What do you mean? Magkikita sila mamayang gabi. Gusto raw makausap ni Ralph si Jace. Iba ang nararamdaman ko. Sinabi ko na dati sa'yo, di ba? Dapat, hindi mo hinayaang mahulog ka muli ng malalim sa kanya. Free, may mga nangyari na sa amin ni Jace. We slept in one room and made love every time we want. Mahal na mahal ko siya. Ang tanong, mahal ka ba niya? I don't know. But she always tell na mahal niya ako. As a friend. Tumango si Dave. May namamagitan sa inyo. As a friend lang? Ano yon? Friends with benefits? Nag-exist pala ang ganun? Naguguluhan ako. Hindi maganda ang nararamdaman ko. Hindi na alam ni Freya kung ano ang sasabihin sa binata. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata nito. Maya-maya ay nagpaalam na rin si Dave. Hindi niya alam kung ano ang unahin niyang gawin.
Mabuti na lamang at nagkataong wala siyang VIP patient. Pero kailangan niyang ayusin ang ilang papeles para sa kanilang seminar sa susunod na araw. He needs to focus on that dahil importante ang bagay na yun. Pinakalma nito ang sarili. Pagkatapos ay sinimulan na ang mga dapat gawin. He makes himself busy. Kaya naman hindi niya namalayan ang paglipas ng mga oras. Natapos na rin niya ang mga papeles. Napatingin siya sa wristwatch na suot niya. Kaagad niyang dinampot ang kanyang cellphone upang tawagan si Jace, upang itanong kung kumain na ba. Hindi nagtagal ang pag-uusap nila. Since he finished his work, he decided to go home. Sumaglit siya sa opisina ni Freya upang magpaalam. Makalipas ang ilang sandali ay nasa daan na siya pauwi. Pagdating niya sa parking area ng gusali ay nakita niya ang isang kotse na may hinihintay. Kinabahan siya bigla dahil ngayon lamang niya nakita iyon. Nagmadali siyang umibis at patagbong pumasok, diretso sa elevator. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang passkey ng pinto. Maingat niyang binuksan iyon. Naulanigan niyang may kausap si Jace, kaya maingat siyang lumapit sa sala upang pakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito. I'll marry you, Jace. Gusto kong patunayan sa parents mo na mali sila ng akala. Wika ng lalaking kausap ng dalaga. Ralph, pagkatapos mo akong talikuran, heto ka ngayon nagyayaya ng kasal? I love you, Jace, and our baby. Please, forgive me and marry me. Pero Ralph, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Ako pa rin ang ama ng dinadala mo. Baka mapatay ako ng mga kapatid mo kapag nalaman nila ang ginawa ko. Kaya habang maaga pa, tatama ko ng pagkakamali ko. Ralph, kakausapin ko muna si Dave. Gusto kong kasama na kita pag alis ko rito. Jace, please. Ikinulong ng binata ang mukha ng dalaga sa magkabilang palad nito at saka masuyong hinalikan sa labi. Tumugon naman ang dalaga. Mariing napapikit si Dave. Hindi nakayanan ang kanyang nakikita kaya umalis na siya. Hindi na rin niya napigilan ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ang kinatatakutan niya. History repeats itself. Ganoong eksena rin ang nakita niya. Nang nalaman niyang may nobyo si Jace, ay pinuntahan at ganon din ang nasaksihan niyang labis na nakasakit sa damdamin niya. Pero mas masakit ngayon. Masakit. Sobrang sakit. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat sa pagitan nila ni Jace. Akala niya ay matututunan siyang mahalin ng dalaga. He loved Jace that much. At dahil sa pagmamahal na yon, he wants her to be happy. He is ready to let go of her. Siguro nga ay hindi talaga sila para sa isa't isa. Parang tinatarak ng paulit-ulit ang puso niya. Deserve ba talaga niyang masaktan ng ganito? Bumalik siya sa kanyang kotse at pinasibat iyon palayo going nowhere. Basta ang nais niya ay mapag-isa na lamang muna. Ano ang magiging desisyon ni Jace? Abangan sa susunod na kabanata.